Ang ano mo na lang dito again is yung sabihin na nating positioning ng ating mga players. So si Kai dito expect na naman mas maging aggressive. Kanina din ganun yung naging performance sila. So Flap TC on the EXP na Hilda. Oo, XP Hilda dito si Flap TC. Akala ko ilalagay nila sa post 4. Ay, post 5. Post 5. Ah, di tama. Tama naman. Ogwen pala Johed. Parang ang hirap nga naman mag-XP na ano. Na Johed. Pero itong isipin mo, ano yan? mataas ang tsansa na si Kuya Flap TZ ay maagang makakapunta or talagang kasama sa lahat ng teamfight. Kasi mabilis siyang tumakbo eh. Mas lalo na pag kumat yan, madali talaga makaka-rotate yung si Flap. In the moment na magawa niya yon, mas magkakaroon ng burst control yung Team Falcons. Kasi ang problema, ang bilis din mag-rotate ni Reggie. Nandito na nga siya kagad sa Vision, sa may no? Lito. Mabilis yung vision but para sa nag-level 4, okay, so makikita nyo guys, lagi nating kinocall kung ano na yung mga levels kasi crucial talaga yan early game. Ibig sabihin, pag hindi pantay or hindi sabay, merong jungle na hindi nakuha yung jungler ng isang team. Kaya nakikita nyo parang mirror rotation yan. O, di ba si Albert nag-predict na naman na nandun si Kyle TC. Pero alam mo na parang may kalalagyan. Ay! Uy, buti na lamang, kulang. Siguro mga ilang pixel pag napatiran yun, pwede pa eh. Oo, so kailangan maging maingat at magbatsyag ng mga players dito. Nasundot si Flap TC, napadiran pa. Okay, pero nag-sprint na nga dito si Flap TC para sigurado makakatakas siya ngayon. So far, Team Falcons pa rin ang makakakuha ng first blood. Ogwen and Few doon sa mid, mabibigyan si Deficit. Oo, crucial yun kasi yung may fair air check pa yung kanilang napatay. So ginamit na rin dito, electrifying dito talaga si Flap TC. Nagsusuon lang talaga para hindi makaabot si Albert dun sa third. Kaya naman masisecure yan ang Team Falcons. Ganda ng pagbato ni Ogwen para maligtas itong si Few. Okay, masastan ni Reggie. Napop na nga ang kanyang Pride of Ice at mukhang tutumba nga din ang kapitan ng Team Falcon. So Evo's Holy sumagot kaagad with 2 kills. So medyo nagkaroon ng a bit of over aggression siya pag overextend yung Team Falcon. So dahil una naipit si Flap sa purple buff. Tapos si Deficit ngayon nag-feathered airstrike pa ng force out yung flicker ni Super Marco. Si Kai nag-aabang ngayon pero si Ogwen nag-top of force. Nakapo yung fist crack. Tumama. Oo, okay. Ano nila yun, sobrang pinilit na talaga ng Evo's Holy na makakuha ng kill para lang talaga mauna si Erlan doon sa lane niya. So, pwede natin sabihin na pinaka-plano ng Evo's Holy ay patabain talaga agad-agad si Erlan. And hindi pa rin naman natin madidiscredit talaga na masakit pa rin yung Bruno regardless kung may nagbago sa kanya. Kailangan lang talaga ng item. Kaya naman ang rotation din ng Team Falcons is focus din tayo doon sa lane ng mga marksman. Okay, nasispatan dito ni Flap TC. Itong si Deficit. Ay, tako po, Power of Wilderness. Parang isang hit na lang ata pero walang ulti. Itong si Flap TC. Hindi din pinilit kasi baka delikado eh. Baka masuntok bigla sa ilalim ng tore ni Kai. So 1-3 score natin guys. Delikado si Erlan sa top lane. Okay, nakapag-flicker out pa nga si Erlan at hinahabol din ni Flap TC at mas-shutdown nila ang Bruno ng Evo's Holy. Sama mo pa si Kai, dalawang nawala sa Evo's Holy. Nako, parang nangangamoy lumalamang ang Team Falcons dito sa ating game. 3-3 para sa 4-minute game time. Mabilis kasi yung Johed pala tsaka Hilda. Kasi di ba pag nag-ejector ka, may din yan eh, may movement speed. Oo. Tapos si Hilda din pa nag-first kill. Tumatakbo din. So kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang bilis ng mga players dito na Team Falcons. Grabe, binato yung kabayo doon. Na-force out kaagad yung revitalize ni Reggie. Crucial yun dahil walang revitalize yung Evo's Holy paparating dito sa ikalawang turtle. Okay, so sinisimulan ngayon. Hindi, ano lang muna yan. Kailangan muna na magbawas. Unstoppable force. Sakto! Si Deficit pa yung nahila doon. Flap TC, inabangan ko saan nagtatago yung Ibon at mapapatumba ni Flap TC. Si Deficit, Evo's Holy, tinatry nilang sumagot ngayon. Kaso problema, medyo masakit ang nilalabas ngayon ng Team Falcons. Reggie atang next na tutumba. Makakatakas nga ba ang kabayo? Pero Frigid Glacier, ginamit na nga din para mastan. Etong si Kai, another kill for Team Falcons. Grabe si Few, kanina pa siya walang buhay eh. Bago pa mapatay or bago pa ma-zone out si Deficit, wala na siyang buhay kanina. Wala din siyang Pride of Ice. Ang ginawa niya, nag-antay lang muna siya saglit bago niya ma-target si Kai. Inabangan niya agad, second skill, tas diretso Frigid Glacier. Kaya naman napigilan dito yung crowd control na isang badangat dahil dyan, 1,500 na ang kalamangan dito ng Team Falcons. All over the place, takbo-takbo lang
at pinipigilan lang ang mga players dito ng EVOS Holy. So far, ang gaganda ng mga setup na ginagawa nila kay Kai dito. Kahit may conceal na magaganap, pati na ng first break, feathered airstrike nilabas na nga rin din para lamang mapatumba itong si Flap TC. So kahit papano, may trade na makukuha ang EVOS Holy. Pero 3 ultimate yung ginamit nila. Oo, kailangan kasi na makabawas. Pero ibig sabihin yan, later on, pag may kasama si Flap TC, hindi pwede si Flap TC agad yung iba-burst nila. Kasi kailangan ng ilang skills pa yun. Look at Super Marco, tahimik lang na sumisira ng Toril sa may bottom lane. Ganon din naman ang play ni Kuya Erlan. Okay, Kyle TZ. Makakagawa nga ba ng play dito? Magsasalubungan ng dalawang roamers and mid laners doon sa ginap. Pokes lang ay gaganapin. Si Kyle Nako po! Nasalubong ni Kai with the fist back, first break, first crack combination. Frigid Glacier sumasagot ngayon ng Team Falcons. Kai napapalayo ngayon, makakapag-dash out naman din. So far, wala pang casualty si Erlan. Ay, si Erlan pala, napitas! Oo. So, ano dito parang target lock ng Team Falcons si Kuya Erlan. Pero for EVOS Holy naman, mahirap talaga pagka nasusuntok sila Ni Kai. ni Kai. Kasi kanina kamunti ka na no? So, tingnan natin guys, 6-5 ating score. Kailangan lang maging maingat, but definitely maganda yung Aurora pick ng Team Falcons dito. Hindi masyado napapansin ng EVOS Holy. Masakit yung mga poke. Pop. Buti na lamang dito mama yung second skill doon ni Kai. Alam nila wala na yung face crack. So pwede gumawa ng play ngayon. Unstoppable Force, ginamit na nga din ni Ogwen. Kaso problema, 4 yung sumalubong sa kanya. Frigid Glacier tumama sa kabayo. Kaya naman tutumba naman din si Reggie. A roamer for a roamer. Pero mas marami atang ultimate ang na-expend. Hindi, patas lang. 3 by 3. Patas lang. Pero wait lang meron pang turtle na pwedeng simulan. Hindi na natin mga teams. Ayun sakit na ng poke. If you know. Oo. Isang pitik lang ng skill, parang ang sakit na agad ng damage. Ayun na, pinakasok. Guys! Okay. Flap TC, ginawa lahat para makapag-zone. Natutumba naman siya. Pero si Albert! Naagaw. Naagaw ni Albert. Okay, so kailangan din batayan to ngayon Akala ko Sure na eh. Akala ko sure na rin. Pero Kyle TC naagawan dito ng turtle. So yung kalamangan kanina ng side ng Team Falcons ay maglo-load muna sila. So, yan. And we are back. We are back live and alive. 7-7 para sa 7 minutes, almost 8 minutes game time. 7-7-7. And Team Falcons ngayon, na-deplete talaga ang lamangan na in-establish na kanina. Reggie na pop yung kanyang revitalized Kyle TC. Ginamit na nga din yung electrifying beats. Albert to the rescue, pumasok na. Feathered airstrike, kinasa na nga rin din. Isa lang ang tumama pero Albert pumasok habang Super Marco nakikipag 1v1 kay Albert. Napakasakit ng Soul Saver. Makatuto pa si Marco pa na nakapag-flicker out pa. To the rescue naman ang the rest of the members of Team Falcons. Frigid Glacier kinasa sa dalawa tatama pero ang problema na wala din naman doon sa mapa. Si Owen, pinasok pa nga ng EVOS Holy. Pride of Ice, na-pop na. Pero sinigurado ni Albert na mapipitas niya etong si Kapitan. Grabe si Albert, 3 ang napatay. Before yung team fight na yan, parang nasa 1 lang siya na kill. Malamang naka-triple kill nga siya, plus 3. But yeah, di ba, for Albert dito talagang na-timingan niya, alam niya na walang dash si Kyle TZ. Kasi diba tinry ni Kyle TZ na patayin dito si Reggie kaso napakakunat. Okay, sige, binitawan na niya si Reggie, tapos bigla naman dumating mga players dito ng EVOS Holy. Walang dash yung Joy and that's it. Kaya nanalo dito sa team fight na yun, yung EVOS Holy at sila na bigla ang lamang para dito sa ating game. And for Team Falcons dito, kailangan nila ma-activate si Super Marco. Pinagsusuntok yung robot. Pero medyo makunat din naman dito si Owen. Habang si Kyle TZ naman nakikipag 1v1 kay Albert. Pinap yung kanyang electrifying beats. Kaya mapapalayo ng onte ang EVOS Holy. Lord una, magre-respond na doon sa baba. Mukhang makakita tayo ng Lord Dance na matagal Oo nga matagal-tagal to guys. Kasi ilan nga kanina? 18 minutes. 18 minutes. 17 yung una. 17. Tapos biglang naging 19. Oo. Ngayon 20. 20. Ay, hindi. 18, 19 nga. 18, 19, 20 yata. Uy, matagal pa yung 20 minutes 11 minutes pa yun. Pero bakit hindi? Dahil talaga namang palong-palo ang mga players natin. Para nagmalatrip to Jerusalem. O, di ba? Nagsimula sila kanina, naikot na nila yung Lord Pit. Kaya naman kailangan nilang ibato dito si Reggie.
Kaso ang problema, naku po si Kai. Masyado ka na magaling with the batang. Dalawa nga agad ang kanilang target. Pero Open Chris mawawala, Deficit pero si Deficit na wala. Napitas bigla ni Kyle TZ. Albert, inaabangan. Si Pew, alam niyang walang flicker. Alam niyang walang passive. Double kill para kay Albert. At Ay! mapipitas pa nila si Super Marco. Okay, so apat na napatay dito sa side ng Team Falcons. Grabe naman talagang malapit to Jerusalem ang atin nakikita. Di ba umikot talaga? Nag-start sila dun sa taas. Tapos si Reggie naka-isang loop. Naka-isang lap. Pero grabe si Evos Holy. Nag-aano lang tayo dito guys. Pero ang grabe yung comms nila sa teamfight. Oo. Solid yung comms nila sa teamfight. For Team Falcons, solid din naman. Pero medyo dumadaplis at nakakalusot si Kuya Kai. Si Kuya Kai ang kailangan nila ditong abangan bago sila yung magpwesto na dikit-dikit. Oo. Biglang sinusuntok eh. Dahil tatlo ata yung nahuli niyo. Dalawa, ginugulat yung mundo si Kai talaga eh. Oo. Si Kai nang gugulat eh. Ginulat talaga ang mundo. Kahit hindi siya si Soto. Tama. Ayan na. Na-defensahan yung mid. Yung Lord sa top ay matagal-tagal pa yan. Sila Kyle TC. Oo. Ay, ito. Nagkamali tayo ng prediction sa time. 40. 14 minutes na pala yun. Ba't parang ang tagal? Parang ang dami nangyari, no? Oo. Madami nangyari kasi 13-16, tas 14 minutes. Mabilis, Tas may mabilis. PH team tsaka Indo team. Oo, ano to, madaming nangyari pala talaga. So, for Team Falcons, ayan. We really have to commend yung naging positioning nila doon. Si Flap TZ, nakita nyo, nagningning ang kanyang mga mata. So, nakita nyo, naku, parang isang pindot na lang. Isang pindot na lang si Erlan. Kitang-kita may heal na parang tumalon na ganun eh. Di ba? Pinawa ng build boom, kinaltokan siya. Oo, tapos nung nakita ni Kyle TC na, teka, parang kulang yung kaltok ah. Bigla din kumikindot na diniretso kay Erlan. Di ba? Kitang-kita mo parang talaga yung Falcon Esports. Ay, yung Team Falcons, pre. Ito. Gigil na eh. Sigurado ako, may mga words na silang sinasabi na hindi maganda habang ginagawa yung clash na yun. Kahit mismo yung Death Sonata, paala lang, dalawa yung napitas niya sa ulti. Solid dito yung Team Falcons. Doon natin masasabi siguro na for the team, iba pa rin talaga yung paglalaro ng parang playing with grace under pressure. Oo. Pero grabe si Albert. Hands down, mad respect to Albert and Yes. even actually the rest of Evos Holy. Again, this is an MTL team. Pero ganun sila maglaro against Team Falcons. But definitely Supermarket and the rest of Team Falcons ay yung ano bang other term for kabig? Pero wala, kinabig nila yung game Kinabig nila. Parang nang mama. Oo. Minama nila yung dun sa last clash. Minama nila. Kasi dapat hindi sila lamang kasi tignan mo gold lead nung moment na yun, nasa Evos Holy. Sobra. In terms of tower takedowns, butas na yung base ng Falcons sa taas, no? Butas na. Ay, hindi ko alam kung butas na or what. Pero lugi yung Falcons. Tapos, napitas